Magandang araw po sa inyo. Ako po si Cheska at ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay karanasan ng aking kaibigang si Mang Salazar nung kabataan niya at kung paano niya nakuha ang anting-anting na nagligtas sa kanyang buhay at nagbigay ng kapangyarihan laban sa mga masasamang elemento. Taong 1992, nakatira sa probinsya ng Divina si Mang Salazar. Sinasabing pugad ng mga aswang at iba pang elemento ang lugar na yon, kaya mayaman sa mga kwento ang matatanda. Buhat sa may kayang pamilya si Mang Salazar at meron silang mga lupang sakahan noong kabataan niya. Subalit nabaon sila sa utang ng kanyang mga magulang at kinailangan pang ipagbili ang mga pag-aaring sakahan at lupain. Umalis ang pamilya niya sa probinsya at huminto siya sa pag-aaral sa sekundarya. Nakipagsapalaran sila sa ibang lugar at doon humanap ng magandang kapalaran. Kahit paano ay nakapaghanap buhay ang pamilya ni Mang Salazar. Naging isang trabahador sa asyenda ang kanyang ama, samantalang pumasok bilang katulong ang kanyang ina sa mayamang mag-anak na mismong may-ari ng asyenda. Samantalang ang lolo naman ni Mang Salazar na si Lolo Rolando ay isang mangingisda at isa ring magaling na manggagamot. Dito natutunan ni Mang Salazar ang mga orasyon panlaban sa mga masasamang espiritu na ihayanggaw, binabarang at kinukulam. May mga pagkakataong isinasama siya ng kanyang lolo sa paggagamot nito at nakita niya ang kagalingan nito sa pagpatay ng mga masasamang elemento. Isa sa mga iniingatang sandata ni Lolo Rolando ay ang kanyang anting-anting na Santissima. Nabuhat sa kanyang mga ninuno na pinagkalooban ng paring Kastila noon sa kanilang nayon. Malakas ang taglay nitong kapangyarihan laban sa mga kampon ng kadiliman. Kaya naman iningatan sa matagal na panahon ni Lolo Rolando ang kanyang anting-anting. Dumako noon ang panahon na nasa 14 edad na si Mang Salazar. Sumabit ang isang gabi at naimbitahan si Lolo Rolando ng kanyang kumpare sa kabilang bayan. Napasarap ang kanilang kwentuhan hanggang sa inabot ng gabi ang maglolo sa bahay mismo ng kumpare. Inip na inip si Mang Salazar habang nakikinig siya sa kwento ng mga magkumpare. Kung ano-anong mga bagay ang sinasabi ni Ginoong Sergio kay Lolo Rolando. Mag-aalas 7 noon nang mag-ayang umuwi si Mang Salazar sapagkat kung magtatagal pa sila sa bahay ng kumpare ng kanyang lolo ay siguradong aabutin sila ng umaga bago sila makabalik sa kanilang tahanan. Mabuti naman at nakinig sa kanya si Lolo Rolando at nagpaalam na siya sa kanyang kumpare bago ibinigay nito at kinuha ang mga pasalubong. Nangamba si Ginoong Sergio sa kaligtasan ng maglolo dahil gabi na at naisip niya na delikado ang kanilang pagbabiyahe. Balak niyang anyayahan ang maglolo sa kanyang bahay, kaso ay tumanggi si Lolo Rolando. Sinabi niya sa kanyang kumpare, wag daw siyang mag-alala at wala daw masamang mangyayari sa kanila. Tinanong pa niya kung wala daw ba itong tiwala sa kanya. Alam naman daw ng kumpare niya ang kakayahan niya at hindi niya hahayaang mapahamak silang maglolo. Sa tingin naman ni Ginoong Sergio na walang mangyayaring masama at nakita niya kung gaano kalakas si Lolo Rolando. Wala kasi itong kinatatakutan, kaya medyo napanatag din ang loob niya. At dahil doon ay pumayag si Ginoong Sergio na hayaang makapagpaalam ang maglolo. Lumabas sina Mang Salazar at Lolo Rolando sa loob ng bahay at sinalubong sila ng kadiliman ng gabi sa labas. Dumampi sa kanilang mga balat ang malamig na simoy ng hangin at nakabibinging katahimikan. Wala silang makitang buwan sa kalangitan kung hindi maraming nagkalat na mga bituin, kung kaya't kinabahan si Mang Salazar at hindi na may paliwanag ang hilakbot na kanyang nararamdaman. Mabuti na lamang may mga ilaw sa bawat poste, kaya naman naaninag nila ang daan at nag-umpisa silang maglakad hanggang sa may masumpungan silang tricycle driver na huminto sa kanilang harapan. Nakipag-usap si Lolo Rolando sa naturang driver at pumayag itong ihatid sila sa karatig bayan para makauwi sa kanilang bahay.
Pumasok ang maglolo sa loob ng tricycle at pinaandara ng driver ang kanyang tricycle. At habang bumabiyahe sila, nakipagkwentuhan si lolo sa driver. Nagpakilala ang driver bilang si Mang Chodor at matagal na siyang namamasada ng tricycle para makatulong sa kanyang pamilya. Meron na siyang 2 anak na nag-aaral sa elementarya at nagdodoble kayod siya araw-araw. Natuwa si Lolo Rolando at humahanga siya sa dedikasyon ni Mang Chodor bilang driver at naigapang nito sa kahirapan ang kanilang pamilya sa simpleng pamamasada. Napatawa si Manong Chodor sa papuri sa kanya ni Lolo Rolando. Kahit hindi daw siya nakapagtapos sa pag-aaral, ay naging madiskarte naman siya sa buhay at ginawa niya ang lahat ng makakaya para makaipon ng pera at may mapagkakakitaan sa legal na paraan. Napakatagal nilang nagkwentuhan ukol sa mga buhay nila. Mula sa pagpapamilya hanggang sa pag-aaral sa kanilang mga anak. Medyo nainip na si Mang Salazar kaya sumulyap siya sa labas at nakita niya ang mga lugar na kanilang nadadaanan sa tulong ng liwanag sa unahan ng tricycle. Nagpatuloy ang kanilang biyahe at dumaan sila sa malawak na bukid kung saan walang katao-tao sa paligid. Iginala ni Mang Salazar ang kanyang mga mata at talagang wala siyang makita kahit kabahayan. Saglit siyang napatingin sa kalangitan at kahit madilim ang langit ay may naaaninag siyang mga uwak na nagliliparan at humuhuni na para bang may panganib na paparating. Nilukuban siya ng matinding takot, lalo pa noong lumagpas sila sa bukid at nakarating sila sa isang lugar na may bako-bakong daan na paliligiran ng napakaraming mga punong kahoy. Umaalog-alog ang tricycle at hindi pa mapigilang makakapit ni Mang Salazar sa hawakang bakal upang hindi siya mahulog mula sa kanyang kinauupuan. Medyo mahaba-haba ang kanilang tinungong daan bago sila makarating ng maayos at tuwid sa sementadong daan. Subalit wala pa ring bahay sa paligid at talagang kinakabahan si Mang Salazar sa malalaking punong kahoy na kanilang nadadaanan. Panay ang lingon ni Mang Salazar sa likuran at inaalam na baka mayroong mga kakaibang nilalang na sumusunod sa kanila. Subalit wala naman siyang ibang nakikita. Meron pang bahagi ng kalsada na may napansin siyang bahid ng dugo. Hindi niya alam kung may nasagasaan o may nasaksak sa bahaging daan kung saan pumapatak ang mga dugo. Talagang kinilabutan si Mang Salazar. Pero noong lumingon siya kay Lolo Rolando ay abala pa rin ito sa pakikipag-usap sa driver at para bang walang pakialam sa mga kalsadang nakikita niya. Hindi nila napansin ang bahid ng dugo sa kalsada. Mabuti na lang at hindi sila naaksidente dahil panay ang tingin ng driver kay Lolo Rolando habang nagkukwento. Tinalo pa nila ang mga tsismosa sa dami ng kanilang pinag-uusapan. Mukhang mabilis silang naging malapit sa isa't isa. Iba't ibang klase ng mga punong kahoy ang makikita sa paligid, katulad na lamang ng puno ng langka, puno ng mangga, puno ng ipil-ipil at iba pa. Sa sobrang kainipan ay naisipan ni Mang Salazar na bilangin na lang ang mga punong kahoy na kanilang nadadaanan. Ayaw din naman niyang makisali sa kwentuhan ng dalawang matanda bilang pagrespeto sa kanila. Maya-maya ay masama na ang mga naiisip ni Mang Salazar. Pakiramdam ni Mang Salazar ay anumang oras may makikita siyang kakaibang mga nilalang na nakaupo sa mga sanga ng bawat punong kahoy at dadagiting sila para saktan at patayin. Ganoon ang mga naririnig niyang mga kwento na katatakutan sa radyo at hindi malayong mangyari iyon sa kanilang maglolo dahil liblib ang mga daan na kanilang nalalagpasan. Hindi naman niya masisi ang sarili sapagkat nabuhay siya sa probinsya na puno ng kababalaghan at katatakutan. Kaya ganoon na lamang ang mga naiisip at nadarama niya noong mga oras na yun. Noong mga panahong yun ay may mga kwento ang lolo at lola niya na di umano may mga nilalang na nagbabagong anyo bilang mga baboy at aso na sumisilip sa mga silong ng mga buntis at may sakit. Minsan pang naikwento sa kanya ng lola Aurora niya na asawa ni Lolo Rolando nung nabubuhay pa ito na may nahuling binata at kinulong sa barangay hall.
Nung kinabukasan ay laking gulat na lamang ng mga tanod na hindi na nila natagpuan ang lalaki, bagkus ay isang malaking itim na aso ang nakita nilang nakakulong sa barangay hall. May narinig pa si Mang Salazar mula sa mga kapitbahay nila na tinatawag na ungga. Iyon bang maliit na ibon na kapag humuni ay kayang palakihin ang ulo ng bata at gawing magkakrus ang mga paa ng sanggol. Pinaniniwalaan kapag napatay ang mga ungga ay saka palang babalik sa dating anyo ang sanggol na nabiktima nito. Bukod doon, mayroon pang isang maitim at marungis na batang tinatawag na kulot. Kulot kasi ang makapal nitong buhok. Sa tuwing may nakikita itong ordinaryong bata ay dinudukot nito at naglalaho na lang na parang bula. Ginagawa na din na panakot ng mga ina sa kanilang mga anak na madalas na gumagala na baka daw makuha ng kulot at hindi na kailanman makakabalik sa kanilang mga tahanan. Marami pang mga kwento sa kanilang lugar na pinatotohanan ng mga taong nakasaksi at sa tuwing maririnig ni Mang Salazar ang tungkol doon ay tumitindig ang kanyang balahibo sa buong katawan. Habang binabaybay nila ang daan ay hindi niya mapigilang manlamig sa takot. Hindi na lamang siya nagpahalata kay Lolo Rolando sapagkat ayaw niyang maistorbo ito. Sa bahaging dinadaanan nila ay walang ilaw ang mga poste, kaya madidilim at talagang nakakatakot na para bang lalamunin sila ng buo ng maraming punong kahoy sa paligid. Dumaan pa sila sa bahaging bakanting lote at pakiramdam ni Mang Salazar na noon ay may mga matang nakamasid sa kanila na tila sinusundan kung saan sila mapapadaan. Hindi alam ni Mang Salazar kung bakit napupuno ng imahinasyon ang isip niya o sadyang malakas ang pakiramdam niya sa mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mga mata ng tao. Dumako sila sa panibagong simentadong daan kung saan nakakita si Mang Salazar ng mga mangilang-ngilang mga kubo, subalit patay ang mga ilaw sa kabahayan. Kahit papaano ay nakahinga siya ng maluwag sapagkat may mga tao sa paligid. Inakala niya na magpapatuloy iyon at makakampante siya ng matagal. Subalit dumaan sila sa tulay kung saan maraming mga sangasangang nakapalibot at nawala na naman ang mga natatanaw niyang kabahayan. Malug-alog na naman ang maglolo sa loob ng tricycle at halos mapauntog ang ulo nila sa lakas ng pagkakabagsak ng kanilang sinasakyan. Bahagyang tumahimik ang driver pati si Lolo Rolando. Hindi na sila nag-uusap na para bang naging seryoso silang dalawa habang tahimik na binabaybay ang magubat at mapunong daanan. Lumipas ang ilan pang mga minuto, may biglang lumihis sa mga mata ni Mang Salazar na tumawid sa daan. Napakabilis nun at halos mapaliko at mapahampas ang tricycle sa may sasahan. Saglit na huminto ang tricycle at tumapat ang ilaw ng sasakyan sa isang maitim na pusa na tumawid sa kalsada. Napamura ang driver at talagang halos isumpa niya ang pusa sa sobrang galit at inis. Kamuntik na silang maaksidente sa ginawa nito. Parang atikiin sa nerbiyos ang driver. Akala niya ay hindi niya na maihinto ang kanilang sinasakyang tricycle at tuluyan na silang mapapabangga sa kung saang daan. Pero laking gulat ni Mang Salazar nang biglang maglaho ang pusa na tumawid sa daan. Kinalabit niya si Lolo Rolando. Nabanggit ni Mang Salazar na hindi niya makita kung saan lumiko ang pusa. Bigla na lang itong naglahong parang bula. Hindi naman namalikmata si Mang Salazar. Gayon din ang driver, pati na rin si Lolo Rolando. Kitang-kita nilang kamuntik na silang makasagi ng itim na pusa sa daan. Nagtayuan ang mga balahibo sa katawan ni Mang Salazar at talagang masama na ang kutob niya sa naturang pusa. Inakala daw niya noon na ako lamang ang nakaramdam ng matinding takot. Subalit, nagimbal ako nang mapagmasdan ko ang ekspresyon ng mukha ng driver. Kinabahan ng driver at pabulong siyang nagdasal ng ama namin bago niya muling pinaandar ang sasakyan. Hindi na nakipag-usap si Mang Salazar kay Lolo Rolando hanggang sa matanaw nila sa di kalayuan ang isang tulay. May ilang hakbang pa ang layo bago makarating sa tulay, kaya nagtaka si Mang Salazar nung biglang huminto ang kanilang sasakyan. Inisip niya na baka may pasaherong gustong sumakay. Pero wala naman siyang nakitang tao sa paligid.
Nagmasdang mabuti ni Mang Salazar ang tulay at ganoon na lamang ang ikinamilog ng kanyang mga mata. Rumihistro sa isip niya ang mahiwagang tulay at natandaan niya sa mga kwento ng mga residente na may nagpapakitang multo doon, maligno at maging mga aswang sa tulay. Ang tulay ay pinaniniwala ang nagdudulot ng aksidente sa mga driver sa tuwing napapadaan sila sa lugar. Pagpatak ng dilima. Isang misteryo na kahit na pagdaan ng maraming taon ay walang nakakaalam ng tunay na kasagutan. Pakiramdam ng mga residente, dumadaan doon ay may sumpa ang naturang tulay. Tinanong niya ang driver kung bakit bigla na lang itong huminto sa pagmamaneho. Hustong tumapat ang liwanag ng ilaw sa bandang unahan ng tricycle at may natapatan ang silag ng liwanag na isang pulto. Imahe ng babaeng humihinga ng malalim at nakatingin sa kanilang mabuti. Nagliliyab ang kanyang mapupulang mga mata at nagtutulisan ang mahahabang pangil habang makakapal ang malalagong balahibo niya sa buong katawan. Nakangisi siya sa kanilang tatlo habang ipinapakita ang mahahabang kuko. Naningkit ang mga mata ni Mang Salazar habang pinagmamasdan siyang mabuti hanggang sa may nabuong ideya sa isip niya. Naisip niya na aswang ang babae at na kapag hindi sila gumawa ng paraan upang makatakas sa lugar na yun ay siguradong papatayin sila nito. Naglakas loob si Lolo Rolando na maging matapang kahit si Mang Salazar ay nangatog na ang mga tuhod sa sobrang takot. Inutusan ni Lolo Rolando na paatrasin ang driver sa pagmamaneho at mag-iisip siya ng paraan upang malabanan ang aswang. Kahit nanginginig sa takot ang driver ay sumunod siya sa utos ni Lolo. Nagtiwala siya sa mga sinabi nito. Subalit nagimbal si Mang Salazar at tumagundong ang malalakas na kaba sa dibdib niya nung makitang tumatakbo ang aswang para sumugod sa kanilang sasakyan. Hindi pa sila nakalayo sa tulay noong makita ng driver na may inilabas na tansong punyal ang lolo. Mula sa dala niyang bag at may kinuha pa siyang butilya ng lana. Pati na rin ang kwintas nitong may nakaukit na Santissima Trinidad. Nanlaki ang mga mata ni Mang Salazar habang pinagmamasdan ang reaksyon ni Lolo Rolando. Kitang-kita niya na handa itong makipaglaban sa aswang habang inihahanda ang mga armas. Initusan ni Lolo Rolando si Mang Salazar na magpalit sila ng pwesto upang madali niyang mapuntirya ang aswang. Sumang-ayon naman si Mang Salazar. Umupo si Lolo Rolando sa pwesto ni Mang Salazar at inabangan niya ang nilalang. Kumapit ang aswang sa may pintuan ng tricycle at kamuntik ng mabuwa ang maglolo sapagkat bumigat ang isang bahagi ng sasakyan. Kamuntik nang makalmot si Lolo Rolando ng aswang. Mabuti na lamang at nabuksan niya ang butilya ng lana. At mabilis niya iyong naisaboy sa mukha ng aswang bago pa ito magpilit na makapasok sa loob ng tricycle. Umangil sa sakit ang aswang at malakas pa rin ang pagkakakapit nito sa pinto, kung kaya't sinugatan siya sa kamay ni Lolo Rolando. At kasabay nun ay kumislap at umilaw ang Santissima Trinidad na naging dahilan para masilaw ang aswang at makabitaw siya sa tricycle. Malakas ang puwersa at napabagsak siya patungo sa may sakahan. Hindi tumigil ang driver sa pagmamaneho pero nakabawi pa rin ang aswang. Nakabangon ito sa may sakahan at mabilis na tumakbo sa direksyon ng kanilang sinasakyan. Hindi pa rin siya sumusuko sa paghabol sa maglolo at talagang gusto niya itong pagpapapatayin. Nakahanda pa rin si Lolo Rolando at ginamit niya ang natitirang lana. Humanap siya ng pagkakataon at nung bandang malapit na ang aswang sa kanila ay saka niya inihagis ang laman ng botilya. Tumalsik ang lana sa mukha ng aswang at lumikha iyon ng usok at bahagyang pagkasunog sa kanyang muka. Umangil sa sobrang sakit ang nilalang, ngunit nagpumilit pa rin siyang kumapit sa may tricycle, kaya pinagsasaksak ni Lolo Rolando sa kamay ang aswang na yon. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang kanang paa at ubod lakas na sinipa ang aswang. Eksaktong sinipa niya ito sa may bahaging tiyan. Nawalan ito ng balanse hanggang sa makabitaw. Nakalayo ang tricycle ng ilang kilometro mula sa tulay. Nangusap ang driver at sinabing mas makakabuti siguro kung bumalik na lang sila kaysa magpumilit na makauwi. Hindi na sila ligtas sa ganoong mga oras. Mas mainam na magpapabukas na lang silang maglolo
at baka may matuluyan sila sa lugar na kanilang pinuntahan. Hindi naman tumutol si Lolo Rolando. Alam niya ang panganib na kahahantungan ng kanilang mga buhay kung mapipilit sila Mang Salazar na makauwi sa kanilang bayan. Bumalik ang tricycle sa lugar na kanilang pinanggalingan. Nung medyo malayo-layo na sila sa may tulay, ay nakahinga ng maluwag si Mang Salazar, lalo pat wala na siyang nakitang anumang nilalang na gumagalaw at umahabol sa kanila. Bumalik sila sa kabilang bayan at nagpasalamat silang maglolo sa kamuntik na napagbubuwis ng buhay ng driver para makabiyahe. Binigyan ang driver ng malaking bayad ni Lolo Rolando bago ito nagpasalamat at nagpaalam. Nung makarating silang maglolo sa bahay ni Ginoong Sergio, ay sinubukan niyang kumatok sa pinto ng bahay ng kanyang kumpare. At kahit nahihiya ay nagbakasakali siya. Pinagbuksan siya ng pinto ng kanyang kumpare at isiniwalat niya lahat ng nakakapangilabot na karanasan nilang maglolo sa naturang aswang at sa misteryosong tulay. Kaya naman nahabag ito kay Lolo Rolando at pinatuloy sila sa kanyang bahay kahit na noon ay malalim na ang gabi. Sa pagsapit ng kinabukasan ay maaga silang bumiyahe at maswerte na may nasakyan silang tricycle. Mabait pa rin ang Diyos sapagkat hindi niya pinababayaan ang maglolo sa oras na kamuntik na silang mapahamak sa kamay ng kampo ng kadiliman. Bumiyahe sila at habang binabaybay ang daan ay naikwento ni Lolo sa driver ang naging engkwentro nila sa aswang. Sumang-ayon sa kanya ang driver. Nag-umpisa pala itong magkwento. Base sa kwento nito, ay kamakailan ay may naaksidenteng driver na nakabunggo ng nakasalubong na kotse. Kamuntik nang masira ang kotse, mabuti na lamang at hindi kinasuhan ang lasing na tricycle na nakasagasa doon mismo sa nakakapangilabot na tulay. Tumugon si Lolo Rolando at nabanggit niya na talagang may awa pa rin ng Diyos sa driver. Matapos noon ay napadako naman ang kanilang usapan sa nagdaang gabi. Hindi naman sinabi ni Lolo Rolando sa driver kung papaano niya nilabanan ng aswang. Pero talaga nagtataka si Mang Salazar kung papaano nagkaroon ng ganoong armas ang kanyang abuelo. Nagsipagtahimikan sila noong dumaan sila sa mahiwagang tulay. At doon na doon dumaan ang pusang kamuntik na nilang masagasaan sa nagdaang gabi. Biglang sumagi sa isip ni Mang Salazar na posibleng ang itim na pusa ay ang aswang na gusto silang biktimahin. Nung makalagpas sila sa tulay ay nakahinga ng maluwag si Mang Salazar at napanatag ang loob niya sapagkat hindi niya na muling masisilayan ang imahe ng aswang. Simula noon, bumilib na si Mang Salazar sa taglay na kapangyarihan ni Lolo Rolando. May sumunod pang karanasan sina Mang Salazar at Lolo Rolando nung magawi sila sa may kakahuyan upang kumuha ng kahoy na panggatong. Agad kinuha ni Mang Salazar ang dala niyang buntot pagi. Samantalang si Lolo Rolando naman ay hinawakang mabuti ang kwintas niyang may nakaukit na Santissima Trinidad. Pagkatapos ay binunot ang dalang matalas na itak. Hinintay nilang makalapit ang dalawang aswang. Hubot-hubad ito at nagtataglay ng maiitim na balat, nangingintab at malangis-langis na katawan at nagbabagang mga mata. Sinunggaban ng unang aswang si Mang Salazar, subalit na alerto ito. Gumagalaw-galaw lamang ang mga mata sa direksyon na pinupuntahan ng aswang. Pinaghahampas niya ang aswang hanggang sa umangil ito ng umangil, dulot ng pagkasunog ng kanyang balat. Samantalang sinaksak naman ni Lolo Rolando sa bandang likuran ang aswang gamit ang itak. Pinilit itong bunutin ang tabak, subalit hindi niya na nagawa pa dahil unti-unti nang naaagnas ang kanyang katawan. Bumulagta sa lupa ang aswang. Lumipas lamang ang 2 araw. Ganap na hating gabi ay may kumalampag sa kanilang bubong na yari sa kugona. Napabalik pa sa higaan si Lolo Rolando at dalig-dalig nagtungo sa may kusina kasunod si Mang Salazar. Tumingala sila sa may bubong at tila may kung anong bultong nakaakyat doon. Pinakiramdaman nila ang naturang nilalang. Naglalakad ito sa bubungan patungo sa kanilang sala. Nagmamadaling kinuha ni Lolo Rolando ang itak habang kumikislap ang kwintas ng Santissima Trinidad, samantalang si Mang Salazar naman ay kumuha ulit ng buntot pagi at lumabas sila ng bahay.
Naramdaman na lamang nilang tumalon ang naturang bulto at nagmamadaling nagtungo sa harapan ng bahay. May ilang pagitan lamang ang layo ng maglolo sa kinatatayuan ng aswang. Tulad ng inaasahan ay kawangis nito ang dalawang aswang na nakasagupa nila sa may kakahuyan. Galit na galit ang aswang habang naglalaway ng malapot. Tumaas ang boses ng aswang at sinabi sa kanilang dalawa na pagbabayaran nila ang pagpatay nila sa buhay ng kanilang kasamahan. Umangil ang aswang kasabay nun ay mabilis niyang sinugod ang maglolo. Nilundag nito si Mang Salazar at nagpagulong-gulong sila sa lupa. Malakas na hinampas ni Mang Salazar sa mukha ang aswang gamit ang buntot pagi. Samantalang si Lolo Rolando naman ay pinilit na isinagsak sa likuran ng aswang ang itak, ngunit mabilis itong nakatalon palayo sa kanilang dalawa habang umuusok ang kalahati ng kanyang muka. Tumigil ang aswang sa isang direksyon bago muling tumakbo patungo sa kanilang direksyon. Pinagtulungan ng dalawa ang aswang. Samantalang siniksak naman ni Lolo Rolando sa bandang dibdib ang naturang nilalang. Ibinaon niya sa malalim na bahagi ang itak bago nila itinulak ng pagkalakas-lakas. Hindi na nito nagawang makatakas dahil sa sunod-sunod na sandali ay nasunog ang kanyang buong katawan hanggang sa tuluyang maging abo. Naiwan ang itak na nakahandusay sa lupa. Kinuha ni Lolo Rolando ang itak at kasabay nun ay kinausap niya si Mang Salazar. Yaya siyang pumasok sa loob ng bahay. Sumang-ayon naman si Lolo Rolando at tumingalinga sila sa paligid. Pagkatapos na makasigurado na walang alumang nakamasid sa kanilang aswang, ay saka sila sabay-sabay na pumasok sa loob ng bahay. Hindi pa doon nagtatapos ang karanasan nila sa mga aswang. Meron pang hindi malilimutang karanasan si Mang Salazar sa pagsama niya sa kanyang lolo na manggagamot. At doon ay nagamit na naman ito ang bisa ng kanyang anting-anting na Santissima Trinidad. Isang gabi may ginamot na nayanggaw ng aswang si Lolo Rolando. Medyo marahas at talagang walang pakundangan ng isang babae. Nakawala siya sa pagkakatali niya sa kama at sinugod niya si Lolo Rolando. Mabuti na lamang at nakahanda ang manggagamot. Kinuha niya ang dalang buntot pagi at walang habas na pinagampas ang babae. Nanlilisik ang mga mata at mabangis ang anyo. Umangil ang babae at hindi makasulong sa paglakad sapagkat pilit niyang isinasalaga ang paghampas sa kanya ng manggagamot. Nung maramdaman ni Lolo Rolando na medyo nangihina na at hindi na makalaban sa kanya ang babaeng nayanggaw ng aswang, ay sa kanya inilabas ang kanyang kwintas na may medalyon ng Santissima Trinidad. Matapang niyang nilapitan ng babae at idinampi sa noo nito ang medalyon bago siya umusal ng kakaibang Latin o orasyon. Bagyang umusok ang noo ng babae at umangil ito ng pagkalakas-lakas na parabang nasasaktan. Nagwala pa ito at tila isang galit na mabangis na hayop. Matras siya at bumalik sa kama. Sumiksi siya sa isang tabi habang patuloy na umaangil. Pinagsisira niya ang kumot at pinagbabato ang unan kay Lolo Rolando. Galit na galit ang babae subalit hindi niya magawang makatake sa manggagamot. Inutusan ni Lolo Rolando ang mga magulang at kapatid ng babae na igapos ito sa kama gamit ang matitibay na panali upang hindi ito makagawa ng anumang kaguluhan sa kanyang ginagawang ritual. Nagpilit pang umangat ang babae mula sa kama pero napatigil ang pagwawala nito nung inipit ni Lolo Rolando sa darili nitong paa ang posporo. Kumalma at halos nakatulog ng mahimbing ang babae habang hinahalo-halo ni Lolo Rolando ang isang timbang may lamang tubig na asul na tawas. Gamit niya ang tingting sa paghahalo. Kasabay nun ay walang patid ang kanyang pag-usal ng mga kataga. Maya-maya ay natapos ang paghahalo ni Lolo Rolando. Inutusan niya ang ama ng babae na kumuha ng isang baso. Nagmamadali naman itong sumunod at noong makakuha siya ng baso ay kaagad niyang ibinigay iyon sa manggagamot. Sumalok si Lolo Rolando mula sa timba ng tubig. Eksaktong nagkaroon ng malay ang babae at bumalik sa dati ang maamo nitong pagmumuka. Ipiniinom siya ni Lolo Rolando ng isang basong tubig na may halong asul na tawas at orasyon. Inubos ng babae ang iniinom at sa tagpong yon ay nakaramdam siya ng pagbaliktad ng kanyang sikmura. Sinabihan ni Lolo Rolando ang mag-anak
natanggalin ang pagkakabigkis ng kadena sa babae at pagkatapos ay kumuha ng palanggana bago pa ito sumuka sa may sahig. Pinagtulungan ng mag-anak na tanggalin ang kadena. Pagkatapos ay dumiretso sa kusina ang kapatid na lalaki at kumuha ng malaking palanggana. Pagkalapag niya sa may sahig, biglang sumuka ang babae at laking gulat ng mag-anak nang makita ang mabahong maitim na likido sa may palanggana. Patuloy ang pagsuka ng babae at pinayuhan ni Lolo Rolando ang mag-anak na hayaan na lamang itong magsuka sapagkat nilalabas nito ang mutya ng aswang na ginamit upang mahawaan ang babae ng pagkaaswang. Matagal na sumuka ang babae at halos namutla at naligo siya sa pawis. Medyo lumapot na din ang maitim na likido at talaga namang umaalingasaw ang baho nito. Noong medyo tumigil na sa pagsusuka ang babae at bumalik na sa kanyang malusog na kulay ng balat, ay nagpasya si Lolo Rolando na buhatin ang palanggana at dalhin sa likod upang ibaon sa lupa. Nagsalita si Mang Salazar at nag-usa siya na lamang daw ang magbitbit ng palanggana. Ipinaliwanag niyang kailangan nilang maibaon sa lupa ang mutya ng aswang upang mawalan ng bisa ang kapangyarihan nito. Sumunod naman sa kanila si Mang Buboy, ama ng babaeng nayanggaw, at tinuruan daan patungo sa likod bahay. Magalipas lang ang ilang sandali ay nakabuo ng hukay si Mang Salazar at tinapon niya ang mutya ng aswang, kasabay nun ang paglalagay niya ng lupa. Binalaan niya ang ama ng babae na kung maaari, huwag itong hahayaang magtiwala sa mga bagong kakilala at huwag hahayaang kumain na lamang siya sa mga kung saan-saang karinteriya na hindi niya kabisado ang mga tagapagluto. Imposibleng mayanggaw siya sa mga susunod pang mga araw at maulit ang nangyari sa kanya. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Isa ay yung botilya na may lamang halamang ugat at sa loob ay may imahe ni Jesus Nazareno. Ibinigay niya iyon sa ama ng babae. Iyon daw ang kumukulong langis ng Jesus Nazareno. Mabisang pangontra sa kulam, aswang at masamang elemento, maging palipad hangin, bati at barang. Kumukulo ang langis na yun kapag may masamang nagbabalak sa kanila o sa tuwing may aswang na umaalagida. Pwede ding ipampahid iyon sa mga sumasakit sa kanilang katawan. Nagpasalamat ang ama ng babae at sinamahan muli ang maglolo papasok sa kanilang bahay. Hindi nagtagal ay nagpaalam na rin sila at kahit malayo ang kanilang tahanan ay nagawa nilang umalis. Wala namang aswang na humaharang sa kanilang dinadaanan kaya hindi sila nahirapang makauwi. Lumipas ang mga panahon at marami pang pinagdaan ng pagsubok ang maglolo, tulad na lamang ng engkwentro nila sa isang bagat na aswang. Napag-interesan ito ng isang residente na napadamay ang maglolo, kaya naman nagtulong sila na mapatay ang bagat sa pamamagitan ng latigo na gawa sa buntot pagi, gayon din ang agimat na Santissima Trinidad. Napatay ang bagat at simula noon ay nakilala ang maglolo sa kanilang bayan na mamamatay aswang bukod sa kanilang angking galing sa panggagamot ng may sakit. Tunay na mabisa ang kapangyarihan ng Santissima Trinidad. At kahit sa anumang pagkakataon ay parati silang nililigtas ng poong may kapal sa lahat ng masasamang elemento na kanilang nakakaengkwentro. Hindi akalain ni Mang Salazar na pagkakalooban din siya ng isang malakas na anting-anting. Bukod sa tanga ng lolo niya na Santissima Trinidad ay nagkaroon siya ng anting-anting na Trispico Dignum. Meron siyang iniligtas na isang pulubi sa kamay ng isang aswang. Napuruhan ang pulubi kaya nag-agaw buhay ito. Pero bago siya namatay ay nagpakilala siya kay Mang Salazar bilang isang manunugis ng aswang. Ipinaubaya nito sa kanya ang medalyon ng Trispico Dignum bago pa bawian ng buhay. Nagsilbing gabay at proteksyon ni Mang Salazar ang naturang Trispico dahil naging pananggalang niya iyon sa mga kulam at barang. Ang mata din ng Trispico ay nagbibigay ng daan upang mabuksan ni Mang Salazar ang kanyang ikatlong mata at makita ang hinaharap. Nasubukan na rin niya ang lakas nito sa isang engkwentro niya sa aswang na mandurugo at kamuntik na siyang mabitag ng isang estrangherang dalagita. Mabuti na lamang at tangan niya ang medalyon. Nakita niya sa kanyang diwa ang tunay nitong anyo
bilang isang halimaw na umaakit sa mga kalalakihan na sumisipsip ng dugo at kumakain ng laman loob. Isiniwalat niya sa dalagita ang tunay nitong anyo, kung kaya't lalo itong nagalit at nagpahayag ng kanyang kapangyarihan. Sinugod niya si Mang Salazar habang mabilis na nagpapalit anyo. Tinubuan ng matutulis na ngipin at mga kuko. Mabalasik ang mga paningin tulad ng paniki at mabalahibo ang katawan at umaalingasaw ang amoy. Pilit nitong dinukwang si Mang Salazar ngunit maliksi itong gumalaw at nakailag siya ng husto. Nakipagpatentero siya sa mandurugo upang masukat ang bilis at kagalingan nito. Hanggang sa tuluyan niya itong mapagod. Binunot ni Mang Salazar ang kanyang mahaba at matulis na itak sa bandang likuran at ginamit niya ito ng buong lakas. Ang talim ng sandata ay hiniwa ang bandang dibdiba patungo sa tiyan ng mandurugo. Sumirit ang dugo nito at umangin ito ng pagkalakas-lakas na umaalingaw-ngaw sa buong kakahuyan. Pumanaghoy ang aswang at nagmamakaawa sa kanyang kaligtasan. Subalit nagsilbing birdugo si Mang Salazar. Pinagsasaksak niya ang mandurugo at tinagpas ang ulo. Kasabay na inusalan ng kakaibang orasyon gamit ang medalyo ng Trispico Dignum. Biglang dumilat ng pagkalaki-laki ang mata ng Trispico at lumikha ng apoy na tumama sa buong katawan ng mandurugo. Matapos ang kanyang mga naging enkwentro sa mga iba't ibang uri ng mga aswang, ay nagpatuloy siya sa pagtulong sa kanyang lolo sa panggagamot, pero sa kalaunan ay humanap na din siya ng ibang mapagkakakitaan. Sa ngayon matanda na si Mang Salazar. Ngayon siyang nag-iisang anak na babae na nagkaroon na din ng sariling pamilya. Ipinamana ni Lolo Rolando sa panganay na apo ni Mang Salazar ang Santissima Trinidad, pati ang kaalaman sa panggagamot. Samantalang ang Trispico Dignum ay nasa pangangalaga pa rin ni Mang Salazar. At ipapasa niya ang anting-anting sa ikalawa niyang apo na alam niyang may potensyal din sa pakikipaglaban sa mga masasamang elemento. Dito po nagtatapos ang kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.